Malabo nang makonvict si VP Sara Duterte. Sa madaling salita, malabo na po siyang ma-impeach at ipapaliwanag natin ngayong araw yan. Kasi, alam mo, sabi nga first impression last. Meron tayong ganyang kasabihan. Ano ibig sabihin nun? Yung una mong ipapakita sa tao, yan ang talagang tumatagal. Yan yung impression. Yung unang impression mo na pinakita sa tao, yan ang tumatagal sa tao. Ibig sabihin, yung una, napaka-importante niyan. Ngayon, unang araw pa lang ng impeachment trial ng ni VP Sara Duterte, alam mo, grabe ho. Natatawa ako, sabi ko, this is really a good, tama si VP Sara Duterte, bloodbath. Bakit? Dito, malalaman mo talaga kung sino yung may utak at sino yung namumulitika lang. Very obvious. Sino dito yung bumabaluktot ng batas, ng konstitusyon o yung nagbebendalo at kung sino yung talagang alam mong merong paninindigan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa sa paninindigan. Diba, noon pa lang sinabi ko na ho sa inyo na maaring taktika. Maraming ang nagsabi sa akin, ba't mo naman binubuking? Kasi ako, nag-a-analyze lang naman po tayo. Kung tama, hindi ko nakasalanan. Pero, naisip-isip ko, mukhang taktika yung ginawang si Chis Escudero ay bumaluktot o nagkabilang panig. At baka naisip ko nung time na yun na baka may deal. Baka may deal na payagan siyang makalipat pero siyang gagawing Senate President. Alam naman natin, si Senate, hindi President kasi parang puppet na lang yung si Gatchalian ngayon Si Chis Escudero ngayon, ako, may tuturing ko, sa simula pa lang, ano siya, hindi ho siya biased. Sa tingin ko nakikita ko Kasi unang binitawan niya kagad is, napakalinaw That the 2/3 of all its members ng Senate ang dapat mag-convict kay VP Sara Duterte. Simula pa lang, tinuldukan niya na. Simula pa lang, sinabi niya na kaagad na kailangan talaga is 16. Malinaw. Malinaw na malinaw sa batas. Doon pa lamang po, sabi ko, mukhang maganda to. Mukhang magandang pangitain ito. Kasi napaka-imposible nilang makakuha ng 16. Sa katunayan, kung maninindigan, itong si JB Ejercito. Kasi tandaan ninyo, sinabi ni JB Ejercito, ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte. Sa katunayan, nag-comment pa siya niyan, na-screenshot pa yan ni Doc Eric Mata. Di ba? Kung paninindigan niya yan, aba, very nice, very good. Pero kung, again, mawala na naman siya ng bayag, hindi katulad nung kapatid niya na may bayag, at baka mamaya mawala na naman ng bayag nito ni JB Ejercito at bumaluktot sa kanyang sinabi. Tandaan nyo pinangako niya na yan noong pa lang simula. Ayaw niya ma-impeach si VP Sara Duterte. So doon pa lang, bawas na kagad yung kampo ng mga nag-Gatchalian. So masasabi natin ng solido lang dyan, mga 10. Sabihin na natin, malamang sa malamang, sigurado naman ako, kahit pa paano, may mga prudent pa rin dyan, matatalino pa rin pagdating sa batas. Ang sigurado tayo dyan, syempre yung mga katulad nila Ontiveros, si Kiko, si Bam, yan, sigurado tayo dyan. Kasi yan naman ang mga gusto mapag-disqualify. Kasi ang naisip kagad nila, ganito bulag etong mga dilaw, mga pink. Akala nila pag nag-disqualify si VP Sara Duterte at na-impeach siya at di siya nakatakbo sa 2028,
akala nila mananalo sila. Akala nila sure shot na sila sa presidente sa 2028. Doon sila nagkakamali. Napakarami pang maaaring umangat. Baka nga, hindi lang po yan si Baste. Hindi lamang po yan si Pulong. Nandiyan pa, matindi si Cayetano. Abay, malamang, lalo na ngayong nakulong si Marcoleta. Aba, malamang sa malamang. Malamang sa malamang, si Marcoleta ay iangat talaga. Alam mo, ito yung mga pagkakataon kasing nakikita ng taong bayan eh. Kung sino yung masasabi nating matapang, may bayag, na handang kalabanin ang nasa power na si Marcos at ang kanyang bangag administration. Kitang-kita natin ngayon yan. Umaangat sila ngayon. Yung mga nakukulong, oo, bugbog sila ngayon. As a matter of fact, kahit si Depensor, maniwala ka sa akin yung pagkakulong ni Depensor, pustahan tayo. O, itaga nyo yan sa bato. Pag yan kumandidatong senador, panalo yan. Pusta tayo. Alam mo, yung pangyayari niyan, babaluktot yan, lahat yan, gaganyan. Mukha lang kasi ngayon mukhang talunan. Pero alam mo, Pilipino, pag yan nakakita ng talunan, naku po, maniwala ko kayo sa akin. Pag lalong inaapi, lalo talagang kinakampihan ng Pilipino yan. Ngayon, na it's really obvious. Imagine niyo walang nakulong na mastermind. Walang nakulong nakakampi ng administrasyon. Wala. Patungkol dito sa flood control issue na to. Wala ni isang nakulong. Tapos ang makukulong pa, mga katulad ni Marcoleta, na nagsisiwalat, na nagsimula ng investigasyon sa Blue Ribbon. At naalala nyo siya nauna Kaya nga nasipa si Escudero at nakudita ni Soto ay dahil sa pinabayaan ni Escudero si Marcoleta maging Blue Ribbon. Siya na yung bumubuking kung sino yung mastermind. Napangalanan doon, ladies and gentlemen, napangalanan doon si si Romualdez dahil sa Blue Ribbon na yan. Tapos, sinundan pa ng isang napakatapang na depensor na sinuportahan itong mga Marines. Napakahirap po. Alam nyo, hindi ko ma-imagine kasi nakikita ko yung mga post ni Attorney Baligud. Parang kahapon, nasa Mindanao sila. Yung isang araw, kasi mga congressman na nagdidemanda sa kanila. Isipin nyo to Sa tingin nyo ba, kahit anong pera, kaya nga it's illogical. Imagine niyo to kahit ako bigyan ako ng 10 milyon, halimbawa lang, papangalanan ko at ibang, mag-iimbento lang ako. Papangalanan ko si congressman ganito, congressman ganito, mahigit 20. Napapangalanan ko, na alam ko magdedemanda yan. At pag dinemanda ako niya, 20 yan. Papagurin ako niyan, uubusin yung binigay sa akin 10 milyon. Kakabayad sa abogado, kakabayad ng aeroplano, pagtatago, proteksyon, pagkain, palipat-lipat na tirahan. Hindi worth it Kaya doon mo palang malalaman mo na etong mga dating mga bodyguard at mga dating mga Marines, nagsiwalat ng kanilang mga nalalaman, ay hindi mo mababayaran ng 10 milyon. Para lang i-booking mo yung mga nakapwesto ngayon na may kapangyarihan. Gago ka ba? Tanga ka ba? Hindi. The only reason na nakikita ko kung bakit sila naging ganyan, it's out of principle at pagmamahal sa bayan. Wala nang iba. Pagpasensya nyo na po pala, inuubo-ubo ako Pasensya na Actually, yun nga hihingi kong tawad dahil hindi po ako nakakapag-upload. Dahil nga nagkatrangkaso ako dito. Halos lahat kami. Yung iba talagang, ewan ko, matitibay. Pero ako kasi may asthma ako, may diabetes ako. Tapos ako ang pinakamatanda. Kapatid ko pala pinakamatanda, sunod ako.
Kaya medyo vulnerable ho itong aking katawan. Pagpasensya nyo. Nabuti na